Shalom Alaikum mga kapatid. Shalom. Dito na naman tayo sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga Katolikong simbahan. Binabati natin yung mga regular nating mga nakakasama, mga kaibigan natin na sumasama sa atin dito. Maging yung mga nakikinig sa atin, mga dumadaan sa isang pinagpala at mapagpalang araw mga kapatid. So but before that, let us pray before the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nagpapasalamat kami, Panginoon. We praise you and thank you for this morning. For this another wonderful life that you've given to us. Thank you for this another day. Thank you for this opportunity. Thank you for these blessings. Thank you for the privilege. Thank you for waking us up. Thank you for this another life, Panginoon. Humingi naman ang patawaran sa anumang mga pagkukulang, mga pagkakasala namin na kawalaban sa iyo at sa aming kapwa. At sa oras ito ay pinagkatiwala namin sa iyo ang umagang ito, ang araw na ito, na nawasamahan o punawa ang bautismo sa amin. Palain ang bautismo sa amin kasama ng aming mga walas buhay at mga taong malapit sa amin. Protect us, O Lord, and cover us with your most precious blood. And by the power of the Holy Spirit, cover us against any harassment and retaliation of the enemy, including all our loved ones and our possessions, kasama ng mga nalalapit namin mga activities na gagampanan, Panginoon. Palain din po makikisa sa umagang ito na may tapat sa kalooban. Ipuin ka ng mga puso. Ipuin ang bautismo sa amin. Pagpalain ang bautismo sa amin sa lahat ng aspeto nawa ng aming mga buhay. Ganun din, mangusap ka po nawa ang aming mga puso ay may katulad ng isang matabang lupa na tatanggap ng binhi na ito itutubo, lalago at mamumunga sa aming mga buhay. And we also claim your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses, destroy arguments, and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. We entrust you this day and this activity that will undertake, O Lord. In Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. And we also ask the intercession of Saint Michael the Archangel and our most blessed Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom mga kapatid. Sabi ni Brother Romy Nunez, sabi niya, kape, kausapin ang Panginoon everyday. So, kaya isa pa sa ginagawa, bakit natin ginagawa ito? Because ang banal na kasulatan nagsasabi na sabi doon na sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Sabi dito na, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and in such hevel curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So that is why we are doing this mga kapatid, para at least sa munting paraan natin ay makakatulong tayo sa ating kapwa Katoliko na especially yung mahina pa sa pananampalataya. Kaya yung ginagawa nating maliit na paraan ay makakatulong nawa sa kanila. Okay. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to Saint Matthew chapter 7,
chapter 6, verses 7 to 15. Glory to you, Lord. In praying, do not babble like pagans who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask Him. This is how you are to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and do not subject us to final test, but deliver us from the evil one. But if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, yan mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon from, Matthew chapter 6 verses 7 to 15. Actually, nung the other week yata ay natalakay na natin to. This was read also in sa ating simbahan. Itong Ebanghelyo na ito, pero isa raw sa dahilan kung bakit ang Ebanghelyo actually paulit-ulit na naman eh. Ang Ebanghelyo ay paulit-ulit na binabasa at paulit-ulit nating naririnig. Kaya nga kung tutusin, kung palagi tayo nagsisimba, hindi man natin ma-memorize yung nilalaman ng Biblia, but very familiar na sa atin kasi paulit-ulit na. Isa daw sa reason bakit paulit-ulit, it is because patuloy tayong nire-remind ng Panginoon sapagkat hindi pa talaga natin naisa sa buhay kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. That is why the Word of God is keep na patuloy na pinipreach, patuloy na ibinabahagi at patuloy nating narinig. Kasi para tayo ma-remind. Okay, so ulitin natin ulit mga kapatid. Sandali lang. Okay. So kung ang Bible nyo ay King James, King James is not a Catholic Bible mga kapatid. It is a Protestant translation. Tinatawag na King James or 1611 Authorized Version. Yun yung tinatawag nila. Kung ang Bible mo ay King James, ang mababasa mo dyan sa verse 7, kasi nag-umpisa ang Ebanghelyo natin sa verse 7, Matthew chapter 6 verse 7, nakalagay dyan, do not use, when praying, sabi ng Panginoon, when praying, do not use vain repetition, ang nakalagay dyan. So, pero dito sa translation natin, dito sa New American Bible, which na nagmula sa original translations na maraming mga original manuscripts, ang nakalagay dito is do not babble. So bakit ganun ang King James? Kasi ito marami ang gumagamit itong King James, especially yung mga separated brethren natin. No? Yung mga separated brethren natin, meaning yung mga non-Catholic, so they are using King James Version. Yan yung original na paborito nila. And then dyan sa verse 7, so Matthew chapter 6 verse 7, sa King James Version, ay makikita natin doon na in praying, sabi doon, do not use vain repetition. So, makikita natin mga kapatid na seems yung King James Version is malicious
against the Catholic Church. Kasi kung alam niyo ang kasaysayan na si King James ay predecessor ni King Henry VIII. At alam naman natin na si King Henry VIII ay isa siya dating hari na Katoliko. Ngunit nung dumating sa punto na nagpaalam siya sa Pope, sa ating Santo Papa, during the time na i-divorce niya yung kanyang asawa ay hindi siya pinayagan. So, ang ginawa ni King Henry VIII, umalis siya sa Catholic Church at itinayo niya yung tinatawag na Church of England or yung Anglican Church. Yan, Anglican Church. Kung makikita niyo doon sa England, makikita niyo yung mga monarch si Queen Elizabeth at si King Charles ay ang kanilang pananampalataya, yung kanilang simbahan. Kung makikita niyo, lalo na kapag ika-crown sila or ikakasal ang miyembro ng pamilya nila, ay makikita ninyo yung design ng kanilang simbahan ay the same design, almost the same design with the Catholic Church, mga kapatid. Kasi they just came from us in the Catholic Church. So that is why. At bakit yung verse 7, yung Matthew chapter 6 verse 7, ang nakalagay sa King James Bible, ay do not use vain repetition ang ginamit nila. So same, sabi ko sa inyo, malicious ang dating kasi sabi ko nga sa inyo, si King James, ang predecessor ni King Henry VIII, ay predecessor ni King Henry VIII na umalis sa Catholic Church. And after that, na umalis sila sa Catholic Church, ay pinersecute nila ang mga Katoliko sa England. Diba? So, pwede nyo balikan yung kasaysayan. And then, isa nga sa napugutan, daming mga napugutan ng mga Madre doon. And then, isa nga sa mga pinugutan ng ulo ay si Sir Thomas More. Si Saint Thomas More. Si Saint Thomas More ay isang statement ni King Henry VIII. Sabi niya, isa sa statement ni Saint Thomas More, sabi niya, I am good king servant. Sabi niya. But, sabi niya, but God first, mga kapatid, sabi niya. So, ako'y isang mabuting lingkod ng hari, pero dapat ang Diyos muna. So, pinugutan ng ulo si Saint Thomas More ni King Henry VIII sapagkat hindi niya sinunod yung ginawa ni King Henry VIII at hindi niya nagustuhan yung pag-alis ni King Henry VIII sa Catholic Church. Yun. So, inuugat natin mga kapatid, bakit ganun ang translation ng King James Version, yung Matthew chapter 6 verse 7, na ang nakalagay sa kanilang Bible is, do not use vain repetition. Yan. Samantala dito sa atin, sa New American Bible, which comes from all the original and original manuscripts, ang nakalagay dito, do not babble like pagan. Sabi niya, huwag kayong, sabi dito, in praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. Yan, mga kapatid. So, babbling. Pag sinabing babbling, di ba? Parang makikita natin ito. Kapag marinig natin ito. Yan. Yung magsasalita na hindi naman maintindihan at wala namang bla 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 bla, wala namang kungkag naman ng kahulugan, wala namang ibig sabihin. So, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, do not babble. Yun. Or what we sasabi nga ng stammer. Ang isa sa mga word daw ng babble, ang sabi ni Brother Dwayne Cartujano sa original, ang isa sa mga word niya is stammer. When praying, do not stammer. Yan. Yan ang isa sa mga kahulugan ng babbling.
or stammer sa isang kahulugan ng salita dito sa Matthew chapter 6 verse 7. So, kung papatulan naman natin mga kapatid, gusto nating i-highlight kasi itong verse na ito, ginagamit ito sa atin ng mga kapatid nating protestante until now, itong Matthew chapter 6 verse 7, na tayo raw ng mga Katoliko ay nananalangin ng paulit-ulit. So, nananalangin daw ng paulit-ulit. So, itong umatake sa atin are actually matuturing natin ng mga hypocrites, mga kapatid. Kasi sila mismo, mga kapatid, or kayo mismo, ay nananalangin na paulit-ulit. Actually, kung titingnan natin yung prayer natin, araw-araw, ay the same content. Yung pinipray natin most of the time, the same content, the same prayer, yung pinipray natin. Di ba? Ulit-ulit din yun. At kung nakapunta na kayo sa mga pagsamba na or nakapunta na kayo sa mga worship service ng mga separated brethren natin, especially itong mga born again, ay yung mga kapatid natin, kung makikita nyo sa pagkanta pa lang nila, mga kapatid, actually yung kanta nila is paulit-ulit din. Ang pagkanta is praise. At ang praise is twice as prayer, di ba? Yan yung sinasabi nila. At ang praise and worship, yung praise songs, is ang pinakasalitang ugat is prayer. Pray. Di ba? So they are praying repeatedly over and over again. So sabi ko nga sa inyo na share natin to, hello, Mystery of Faith, good morning. Okay. So, paulit-ulit, alam nyo ba yun? Na-share ko na ito sa inyo kung paano na itong praise and worship na ito, ang root word nga is pray. Kapag nag-attend ka ng kanilang worship service, yung mga kanta pa ulit-ulit. Alam ko yan kung bakit. Kasi ako dati sa charismatic ako, alam naman natin na ang charismatic ay na-pattern sa mga Pentecostal. Yung mga praise and worship na yun, na-pattern yung praise and worship na yan sa mga non-Catholic. Alam mo kami sa charismatic, kapag mag-praise and worship kami, inuulit-ulit namin yung kanta. Yeah, inuulit-ulit namin yan. Kasi ako dati, kahit hindi ako magaling sumabay sa manunugtog, ay naglilid din ako ng worship. Naglilid ako ng praise and worship team. And then, kapag sa tingin ko na yung kanta, mga kapatid, ay doon kami maka-breakthrough sa prayer na yun, ang tawag namin yan, maka-breakthrough sa presence ng Lord. Kapag sa tingin namin doon kami maka-breakthrough sa kanta na yun, ay ulit-ulitin namin yung part na yun. Kuminsan na maabot pa ng 10 beses, or mahigit. Diba, ulitin namin doon na, and we will say that you are good, and all the miracles you've done us, brought us joy, for we are changed. And all the hopes we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Uulit-ulitin namin yan. Tapos sasabihin ko pa, without the instrument, kakantahin namin yan Father, ikakantahin namin ng marahan. Pagkatapos namin ng ilang beses na ulit, babalik na naman yung malakas sa tugtog ng instrument. Grabe. Ganun. So, ulit-ulit lang yun. So, ang itong mga separated brethren natin are committing the sin of hypocrisy. Na sinasabi nila na tayo yung nananalangin ng paulit-ulit, yet they are the one doing these things, mga kapatid. Yan.
Di ba doon sa, nung nakalipas na ebanghelyo, sa Luke chapter 6, ano sabi doon? Bago mo alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, alisin mo muna yung gatahilan sa iyong mga mata. So they are accusing us Catholics who are praying vain repetition. Vain, pag sinabing vain, walang kabuluhan. So sige, ituloy muna natin. So yun nga sa inyo yung example na ito mga separated brethren natin na umatake sa atin we are using vain repetition is actually sila yung gumagawa. Unang gumagawa din ito, mga kapatid. Pangalawa, yung isa pang malakas din umatake sa atin. Di ba? Hindi nila pinapublic yung worship nila. Sekreto. Bawal sila mag-picture. Bawal sila mag-video sa loob sa kanilang pagsamba. Di ba? Pero may mga nakakalabas na mga video nila sa loob. May mga nakapag-infiltrate na nabibidyohan yung kanilang prayer. Yung prayer nila paulit-ulit din, mga kapatid. Kapag manalangin yung kanilang ang kanilang ministro, di ba, ang sagot nila, upo, siya nga po, amen. Paulit-ulit yun, upo, siya nga po, amen. Upo, siya nga po, amen. Upo, siya nga po, amen. Uniform pa. Paulit-ulit yun all throughout the verse. So you see, that these people accusing us Catholics that we are praying vain repetition. But they are the one committing it also. Yan, mga kapatid. So yun kasi binibigyan natin ng emphasis do. Because this verse, dahilan doon sa talata nito sa Biblia, ito yung ginagamit nila sa ating mga Katoliko para sabihin na tayong mga Katoliko ay lumalabag sa banal na kasulatan. Pero they themselves are doing it, mga kapatid. Ngayon, kung titingnan natin or bigyan natin ng papatulan natin yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 7 sa King James Version. Kasi sa ating translation natin dito, itong New American Bible is based from all original and available manuscripts, itong New American Bible. Kasi kung titingnan nyo itong bungad nitong New American Bible, makikita nyo yung mga mga kapatid. Makikita nyo yung mga pangalan ng mga translators, yung mga nagsalin. Makikita nyo rito, mga kapatid. So, ito'y binase sa lahat ng mga original na translations, mga kapatid. So dito, kaya ang nakalagay dito, babble, not vain repetition. Kasi kung papatulan natin or sakyan natin yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 7, specifically ng King James Version, ay ang King James Version lang naman ang nagsasabi na vain repetition. Pero kung titingnan natin, ang inaatake kasi nila is yung Holy Rosary. Kasi ang Holy Rosary daw vain repetition. Pero kung titingnan natin, ang tatanungin natin sila, ang uulit-ulitin ang panalangin at ang mensahe ng Panginoon ay wala bang kabuluhan? Mga kapatid, kung titingnan natin, halimbawa, sa Rosary, ilang beses tayo nag-Our Father? 1, 2, 3, or 5. 5 Our Father. Na siyang ebanghelyo ngayon natin, Matthew chapter 6, verse 7 to 15. Specifically, Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ang Panginoon mismo ang nagturo, this is how to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So ulitin na 5 beses yung Our Father na itinuro mismo ng Panginoon sa Kristo is wala bang kabuluhan? Di ba? Ang Hail Mary, yung first part na yan, ang Hail Mary, the first part ng Hail Mary is the message of God, mensahe ng Diyos yun. It was not Archangel Gabriel's message. Messenger lang sa Angel Gabriel. Kung babasahin natin doon sa Luke chapter 1 verses 26 to 39, doon makikita natin yung Hail Mary na yan. Ang Hail, di ba ka mga Hail King Caesar, yan. Sa mga maharlika yan, sa mga nobleman yan, ginagamit. Yung pagbati ng Archangel Gabriel is not a greetings coming from him. It is a greetings coming from God, brought by Saint Gabriel the Archangel to the Blessed Virgin Mary. Doon sa Luke chapter 1 verses 26 to 39. Mga kapatid, it was not Archangel's Gabriel message to repeat 53 times, the message of God, the message of incarnation to the Blessed Virgin Mary ng 53 times. Mensahe ng Diyos kay Blessed Virgin Mary na dala ni Archangel Gabriel is walang kabuluhan ba? Hail Mary, full of grace. Walang kabuluhan na ulit-ulitin yung mensahe ng Diyos? Over and over again? Is that what they are saying? Is that what you are saying? And then yung Holy Mary, Mother of God, pray for us. Yung Holy Mary, Mother of God, based doon sa greetings ni Saint Elizabeth, doon sa Luke chapter 1 verse 43, noong siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Meaning, the message spoken by Saint Elizabeth is not again coming from her, but from the Holy Spirit. Diba? Is it against the will of God to repeat over and over again asking to pray for us sinners now and at the hour of our death? Oh, diba? So, and then glory be to the Father and to the Son. So, 5 rin natin ginagawa. So, the message of God through Archangel Gabriel, and then the word coming from the Holy Spirit. When Elizabeth was filled with the Holy Spirit, he proclaimed, "Blessed are you. Mapalad kang naniniwala ka na magaganap ito sa iyo." Diba? Sabi doon sa Luke chapter 1 verse 43, ano sabi ni Saint Elizabeth? "Who am I that the mother of my Lord come to me?" Okay? Sabi ni, huwag kayo maniwala sa mga ganyan na tao dahil niloloko lang kayo niya, no offense. Si Roma 12:17, 18, 19 is nabudol ni Mang Eli Soriano. Nakakala nila si Mang Eli Soriano, and dito na comment si Roma 12:17, 89, nakakala nila isang hindi daw kayang talunin sa debate, pero nung bago mamatay ay niyaya ni Father Darwin sa debate ay hindi naman pumatol, natakot. Hanggang na lang sa sinabi nilang namatay. Ay Roma 12:17, 19, 18, 19, si Jared Almasora, yung debater nyo, ay nag-convert na sa Catholic Church. So, kaya mo kaya siyang harapin? Sa tingin ko hindi eh. Ayan. So, itong mga tao na ito, mga kapatid, kaya nga, meron, tingnan nyo yung mga pari nila, may mga kaso na panggagahasa sa bata na babae, man o lalaki.
ang problema, Roma 12, 17, 18, 19, di ba member ka ni Mang Eli? Kaya nga tumakas si Mang Eli sa Brazil kasi may mga kaso din siyang kinarap dito sa Pilipinas. Hindi lamang pagbabanta sa buhay niya ng mga kalaban ninyo na ibang sekta, na isang sekta dito. Kundi may kaso din yung founder nyo, si Mang Eli. Kaya nga tumakas sa Brazil, di ba? So yung mga pari na yun, na may mga kaso, talagang they are accountable din sa batas. Kasi kaya nga ang sabi ng kasabihan, hindi ka kasing tapang ni David, hindi ka kasing talino ni Solomon, hindi ka kasing lakas ni Samson. All of them ay bumagsak sa babae. Kaya ang tukso ay walang exemption. So yung mga pari na yan, kung nahulog man sila sa ganyang pagkakasala, ay pananagutan nila yan sa Panginoon. Individual accountability yan. Kasi di ba sa 12 alagad, may naghudas nga. Sa 12 alagad, nung ipinako nga ang Panginoon Kristo sa krus, sino na naiwan sa katabi ng krus? Si Juan. All of them fled away. Ibig sabihin, natukso sila sa takot. Na-overcome sila ng takot nila, kaya iniwan nila ang Panginoon Kristo. Itong mga pari na ito na nagkukumit ng mga ganyang sexual assault sa mga minors or sino mang mga tao, ay pananagutan nila yun individually, hindi naman yan accountability nila yun. Kasi tao pa rin sila, subject sila sa tukso. Lahat tayo actually. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kahit pari ka na or naglilingkod ka na, kahit sino ka pa, sinasabi na sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, huwag mong akalain ikaw ay nakatayo ngayon at baka ikaw ay mabuwal. Kaya ibig sabihin, kahit naglilingkod ka na sa Panginoon, matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, ay huwag mong ipangalandakan at baka ikaw ay mabuwal. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. So yan. So siguro, bago ka magsalita ng ganyan, Roma 12, 16, 17, 18, 19, member ka ng MCGI, alamin mo na mas magaling pa sa iyo si Jared, nag-convert, nagbalik na sa Catholic Church. Jared Almasura. Yan. Hanapin mo sa Facebook o saka sa YouTube. Is now standing with us in the Catholic Church. Yung sekta mo na itinayo ni Mang Eli Soriano, di ba bago siya namatay ay nag-recant na siya ng kanyang statement, isa sa mga statement niya na accusation against the Pope. Kung hindi pa siya siguro namatay, is baka mas marami pa siya mga statement na babawiin against the Catholic Church. O baka kung mamaya, sinabotahe din siya. Kaya siya namatay. Kasi baka mamaya, lahat ng mga accusation niya sa Catholic Church, babawiin niya. Di ano mangyari sa membro ninyo, sa inyo? Di balik kayo lahat sa Katoliko. Isa lang yung na-recant yan statement. So kung mayroon mang paniwalaan, ito mga kapatid, sa mga dumadaan or nagtatap ng stream, kung mayroon mang paniwalaan dapat, alam nyo, ganito dapat kung critical tayo at gumagamit tayo ng ating malawak na kaisipan. Malawak hindi yung makitid. Kung ikaw magtatanong patungkol sa yung credibility, credibility. Kung ikaw magtatanong, halimbawa, may nangyari doon sa Japan. Sino ang mas credible na magkukwento? Di ba? Ibig sabihin, doon mismo yung doon sa pinanggalingan, sa malapit doon sa nangyaring isang event sa Japan. O kaya dito sa Pilipinas, halimbawa may nangyari sa Pasig, ang mas credible na magkwento, yung malapit doon sa pinangyarihan sa Pasig. Hindi yung malayo. Nag-gets ba yung point ko na Ibig sabihin, sino yung mas paniwalaan mo? Ang Catholic Church that existed already
ng mga 2,000 taon na? Or itong mga nagsisulputang mga bagong sekta na kailan lamang lumutang, mga kapatid? Di ba? Kailan lamang lumutang? Sino yung mas credible na paniniwalaan mo? Tayo sa Catholic Church, ang dami natin mga Bible scholars, tayo ang nag-translate, nag-compile ng New Testament, pinagsama-sama natin ang Bible, ang Biblia, and the Catholic Church called it as Bible. We canonized the scripture and compiled it. Alam niyo ba na ang Catholic Church ang naglagay ng mga chapter at mga verses sa Bible? Ito mga separated brethren natin who are attacking us, actually, nakikigamit lang sila ng Bible. Without the Catholic Church, there is no Bible, mga kapatid. Then ang lakas ng loob nila na atakingin tayo. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo, sino mas credible magkwento patungkol sa pananampalataya? Yung bagong mga lumutang lang or yung nag-exist na magda-2,000 taon na? Di ba? Gagamitin natin yung kaisipan natin. Yung example ko sa inyo. Kung may nangyaring isang pangyari sa Pasig, sino yung mas credible na magkukwento? Yung mas malapit doon sa pinangyarihan. Hindi yung napakalayo. The same with faith. The same with us in faith, mga kapatid. Oh. Sino mga kapatid? Yan. Ano natin yung pinaka-topic natin kanina, verse 7, Matthew chapter 6, verse 7. Sabihin, parang katulad nito si Roma 12, 17, 18, 19, member ng MCGI. Umaatake sa atin yung mga pari, yes, tao yung mga pari. Sa mga alagad pa lang, di ba, may bumagsak na, nagtraidor sa Panginoon. Yung mga apostol, iniwan ng Panginoon sa Kristo, si Juan lang naiwan sa cross. Si Mama Mary, saka si Maria Magdalena. So, hindi yun nakapagtataka sa panahon ngayon. Kaya kahit pari man yan sila, hindi mo pwede sabihin na hindi nila subject sa pagtukso. As a matter of fact, kapag may ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang diablo ay laging umaaligid. Yan sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, laging umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng masisila. At kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, ay lalo ka nang gustong-gustong ibabagsak ng diablo. Yan sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mga kapatid. Bakit ginamit yung leon? Bakit leon yung ginamit na paghambing? Alam nyo ba yung nakapanood na kayo ng mga video dito sa, di ba? Sa mga yung Animal Kingdom or mga documentation? Kapag yung herd or yung flock ay nagkukumpulan, ang diablo ay naghahanap, ang leon ay naghahanap ng tsansa na makasneak in sa flock. At yung mga mahihina, yung una niyang tatargetin, lalo na yung humihiwalay sa kawan. Ganyan yung strategy ng leon. Or di kaya ang gagawin ng leon is guguluhin niya yung flock. Ganyan ang strategy ng leon. Guguluhin niya yung flock para kapag nagkawatak-watak yung kawan, may makita silang nahiwalay na isang mahina, lalo yung cub, yun yung tatargetin ng leon. Kaya yung sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mag-ingat kayo sapagkat ang kalaban ninyo, ang diablo, ay parang liyong umaatungal, aligid at naghahanap ng masisila. So kung yung mga naglilingkod sa Panginoon ay bumagsak sa tukso, ibig sabihin, sila ay nalapa ng leon. Yan. Mga kapatid, kaya lahat tayo na naglilingkod sa Panginoon, sino bang gusto?
Lahat tayo dati lahat tayo maaari, lahat dati ay nasa kadiliman. At noong tayo naglingkod sa Panginoon ay naglingkod tayo andito na tayo sa liwanag. Kasi ang Panginoon sa Kristo sa John chapter 8 verse 12 sabi ng Panginoon, I am the light of the world. So meaning, nung tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, John chapter 1 verse 12, nung tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, ay napunta tayo sa liwanag. But prior tayo napunta sa liwanag, ay nasa kadiliman tayo. Sa kingdom of darkness tayo. Noong wala pa tayo sa Panginoon. At alam nyo ba, na ang diablo ay hindi natutuwa na tayo ay maalis sa kanyang kingdom. Sino bang hari ang matuwa na mabawasan ang parte ng kanyang kaharian? Meron ba? No, wala. Dito lang sa atin, ito paghambing lang hindi naman natin, di ba? Dito lang sa atin, example ko, sa Makati lang, ang Makati, sa Taguig. Di ba, ang laking parte ang nabaklas sa Makati na napunta sa Taguig. Nagbunyi bang taga Makati? Yay! Nabawasan kami. Yay! Ang laki ng nabawas na area. Yes. Alam mo, nalungkot ang taga Makati. Actually, umiyak sila. Ang diablo sa tingin nyo, sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, iniiwan natin siya. Kapag ituwid natin yung buhay natin, papunta sa Panginoon, iniwan natin ang kasalanan, iniwan natin ang buhay sa kadiliman, matuwa ang diablo? No, he is not. Maghanap siya ng opportune time para ibalik tayo ulit sa kanyang kaharian, sa kadiliman. Ayaw niya na tayo ay namumuhay sa liwanag. Jesus, sabi niya, John chapter 8 verse 12, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. So meaning, when we left or we turn our back from sin and return to our Lord Jesus Christ, ibig sabihin, iniiwan natin yung kadiliman. Tingin niyo matutuwa ang diablo? Sabi ko nga sa inyo, hindi. That is why, tinatarget niya tayo para tayo ay matukso at bumagsak at mapunta muli sa kanyang paghahari. Kaya alam nyo ba na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, much more gustong-gusto ng diablo na ikaw ay bumagsak. Kaya kung may mga pari man, kapag may mga pari man na bumagsak sa tukso ng diablo, sa pita ng laman, or kung ano pa mang tukso yan, hindi naman pita lang naman ang panunukso ng diablo in many ways, mga kapatid. So pag once na bumagsak sila dyan sa tukso, ibig sabihin, pag bumagsak sila sa tukso, ibig sabihin, ay talagang pinagsikapan sila ng diablo bumagsak. Ibig sabihin, baka asset sila ng Panginoon. Or maliban, na talagang pinagbibigyan nila ang kanilang pita ng laman. Di ba? Ayun mga kapatid. Kaya huwag nating sabihin na exempted tayo sa panunukso ng diablo. Hindi lang yung mga pari. Tayo din. Actually, ang mga pari, yung mga naglilingkod, yung mga katungkulan, yun yung primary target ng demonyo na ibagsak. Kasi kapag bumagsak sila, ano mangyayari? Di ba katulad niyan? Lalo na sa atin. Ang focus natin sa tao. Samantala sinasabi sa Hebrew chapter 12, di ba? Memorize na marami niya. Looking unto Jesus, the finisher and perfecter of our faith. Kapag bumagsak yung mga pare sa tukso, di ba kalimitan ano mangyari? Tayo ng mga tagasunod, manghihina din. Yan yung purpose ng diablo. Kaya nga, kung minsan yung mga una niyang tinatarget, yung mga frontline. Actually,
sa physical battle and spiritual battle ay parallel yan mga kapatid. Sa physical battle, sino ba yung unang binabagsak ng kalaban? Yung asset nung kalaban din nila. Di ba? Kaya nga ano ang unang tinatarget? Yung mga machine gunner, yung tanke. Di ba? Ang kapitan or kung sino yung team leader ng grupo. Kaya kapag naglilingkod ka, lalo na kapag may gampanin ka sa gawain ng Panginoon, expect mo na kadalasan ikaw yung unang tatargetin. Kasi kapag bumagsak ka, what will happen dun sa mga sumusunod sa iyo? Manghihina sila. Yan yung sinasabi, yun yung parallel yan, yung physical battle at spiritual battle, mga kapatid. That is why, yung mga kaparian, unang tinatarget ng demonyo na ibagsak. Kasi kapag bumagsak sila yan, katulad yan, ginagawa nating pattern, di ba? Ginagawang pattern niya, no? Ginagawang pattern ni Roma 12, 16, 17, 18, 19 na member ng MCGI. Strategy ng Diablo yan. Oh. Di ba? So, mag-ingat tayo. Pero kapag naglilingkod ka na, parang wala kang naranasan ng mga pagsubok sa buhay mo, baka hindi talaga totoo yung paglilingkod mo. Ha? Baka hindi ka pa asset sa kingdom of God. Baka instead na asset ka, burden ka. Kaya, hanggang ngayon ay seems parang isigulagi lang yung paglilingkod mo. Okay lang yung paglilingkod mo, wala kang naranasan mga mabibigat na mga pagsubok. Baka dahilan is hindi ka talaga asset pa sa kingdom of God. And yun, mga kapatid. Pero kung naging asset ka sa Panginoon, tandaan mo, tatargetin ka ng diablo. Kung wala ka naman pakinabang kung wala ka naman, hindi ka naman banta sa diablo, bakit ka nila unahin? Unahin nila yung mga matataas, yung mga may gampanin, mga pari, mga obispo. Kaya marami na tayong mga obispo na natokso. Dito dami dati sa amin sa diocese ng Rizal. Di ba? Kasi sila yung primary target ng diablo na ibagsak. Kasi pag bumagsak sila, ano mangyari? Especially yung mga tao na ang ginagawang basihan ng kanilang pananampalataya, yung mga leader lamang natin. Samantala, sinasabi sa Hebrews chapter 12, sabi doon, actually sa King James Version din, sabi niya, looking unto Jesus, the author and perfecter and finisher of our faith. Hanapin ko. Sa King James yun, mga kapatid, na Bible ng mga protestante. Yan yung unang pamilyar sa akin na Bible. Kasi dati akong baptist, mga kapatid. Naging baptist ako once dati. So, dito sa Hebrews chapter 12, hanapin natin. So, kapag bumagsak yung mga matataas kaysa sa atin, especially kung ang maturity ng mga tagasunod ay nakatingin dun sa mga leader natin. Yan. Kapag ang paningin natin ay nakapokus lang sa mga namumuno sa atin, that is we have still immaturity sa pananampalataya. Ito, sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, looking unto Jesus, ang ating pananaw ay hindi dapat nakatingin sa mga leader natin. Kasi kapag nakatingin, yung paningin natin sa mga leader natin, pag bumagsak sila, bagsak din tayo. That is why here in Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Hindi sa mga leader natin, kasi sila tao din. Pareho natin silang tao. Ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Hindi purely tao lang.
Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, ano sabi ni San Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me as I imitate Christ. Tularan ninyo katulad ko na tinutularan ko si Kristo. Huwag natin i-base yung ating pananampalataya dun sa ating kapwa. Huwag natin tingnan yung ating kapwa. Sila ay tao din mahina na katulad natin and subject to the test. Na even them, nakaiit nga yung mga alagad, di ba? Bumagsak sila eh. May naghudas. Nung hinuli ang Panginoon, tumakas sila lahat. Si Juan lang ang natira doon sa paanan ng krus. Tumakas sila. Actually, sumunod si San Pedro, di ba? Sumunod si San Pedro. Sumunod siya. Pero nung tinanong siya, itinanggi niya ang Panginoong Kristo ng 3 beses. So you see, mga kapatid, ibig sabihin yung titingnan natin yung ating Panginoong Kristo, hindi yung mga leader natin. Kasi pag bumagsak sila, katulad yan, babalitaan natin, natokso sila sa babae, katulad ng sinasabi ng Roma 12, 17, 18, 19, na member ng MCGI. Hindi bagsak din tayo. Pero kung ang Panginoong Kristo tinitingnan natin, hindi tayo babagsak. Magkaroon man tayo ng pagsubok, magpapatuloy pa rin tayo. Kasi ang Panginoong Kristo hindi babagsak sa pagsubok sa Kanya. So, ibig sabihin, kung ang Panginoong Kristo yung pattern natin, hindi rin tayo babagsak. Kung sakaling babagsak man tayo, tatayo tayo muli. Alang-alang sa ating pinaglilingkuran ang Panginoong Kristo. Kaya huwag nating akalain mga kapatid, kung mga pari, mga obispo, or Pope, si Pope Francis, di ba natukso din? Sabihin ko sa inyo sa anong part? Natukso ng pagkagalit si Pope Francis. Bakit? May tao na kumamay sa kanya, na halos ayaw bitawan yung kamay. Di ba nagalit si Pope Francis? Natukso siya na magalit. Kasi biri mo kamayan sa ayaw bitawan, matanda na yun, mga fragile na yung mga buto. My goodness. Wala din, hindi ko alam kung sadya ng ano yun. Kasi natural, may mga nag-infiltrate din doon sa Vatican eh. Di ba nagalit si Pope Francis? Nabalita yun. Pero humingi siya ng sorry kasi biri mo, ihawakan ba naman yung kamay niya, ayaw bitawan, kitang-kita sa kamera. Nagalit bigla si Pope Francis. Santo Papa na yun. Diba? So, lahat tayo, subject tayo sa tukso. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, mag-ingat kayo na kayong mga nakatayo ngayon ay baka kayo ay mabuwal. Basahin nyo sa mga 1 Corinthians chapter 10, verse 12. At saka yung tinatawag na sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Ang diablo ay umaatungal, parang liyong umaatungal, ali-aligid, naghahanap ng masisira. Yan. Kapag sa tingin ng diablo, weak ka. Sa tingin ng lion, weak ka from among the herd, from among the flock. Ikaw yung unang tatargetin ng diablo. Lalo na kapag ikaw ay humihiwalay sa kawan. Lalo na pagka ikaw ay lulugo-lugo. Yan. Kaya yung mga nahihiwalay sa Catholic Church, yan yung mga lulugo-lugo, umihiwalay sa kawan. Kaya lalong na umaalis sa Catholic Church, nahatak ng diablo, paalis sa kawan. Yan mga kapatid. So yung Matthew chapter 6 verse 7, balikan natin yun. Thank you pala kay Roma 12, 17, 18, 19. At least i-expound natin yung ating talakayan not only on the gospel. Salamat sa iyo kapatid. I-regards na lang kita kay Jared Almasora na dati nyong member ay ngayon ay nagbalik na sa Catholic Church. Nag-profess na siya he underwent confession already, and then nagkaroon na siya ng confession of nag-declare na siya ng profession of faith sa witness ni Father Darwin. Recorded yan. So, I think mas magaling sa'yo si Jared. So,
Pero thank you, at least dumaan ka, sinabi mo yun. At least na-expound namin yung tinatalakay namin. So, sa gusto makaalam, si Jared po ay 17 years old. A very young boy. Pero talagang sa kanyang kabataan, talagang yung estilo ni Brother Eli ay nakuha niya yata. Araw-gabi yata nakatanggod sa TV at nagbubuklat ng Bible habang sinasabi ni Brother Eli, ayun, isang matindi na debatidor. Hanapin niyo yung mga YouTube video niya, Jared Almasora. Yan, Catholic na po siya ngayon. Kaya Roma 12, 17, 18, 19, member ka ng MCG, ay regards na lang kita sa kanya. So yun mga kapatid, ang Matthew chapter 6 verse 7 ay hindi talaga tumutukoy patungkol sa vain repetition. Kaya nga kung sasabihin natin, kung papatulan man natin yung Matthew chapter 6 verse 7 ng King James Version, ng King James Bible, ay ang ating panalangin ay hindi makukonsider na vain. Sapagkat, lalo na yun sa rosary, our Father, tinuro ng Panginoon, yan yung Ebanghelyo ngayon, Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ang Hail Mary is a message of God brought to the Blessed Virgin Mary by Saint Gabriel. Hindi yun mensahe ni Saint Gabriel. And then, yung second part ng Hail Mary is from the lips of Saint Elizabeth sa Luke chapter 1 verse 43, 42 to 43. But it was she mentioned it, she uttered it when she was filled with the Holy Spirit. So therefore, the message she had spoken were not from her alone, but from the Holy Spirit. So kung uulit-ulitin natin yun ba ay matuturing na vain? No, it is not, because it comes from God. Isa pa, di ba? Sa Matthew chapter 26, mismo ang Panginoong Kristo, kung masama pala ang ulit-ulitin ang panalangin. Bakit mismo ang Panginoong Kristo ay 3 beses niyang inulit yung panalangin niya sa Garden of Gethsemane doon sa Matthew chapter 26? Ano sinabi niya doon sa Garden of Gethsemane sa Matthew chapter 26? Father, I pray to take this cup away from me, but not my will, but yours be done. 3 beses niya inulit doon. Punta niyo yung Matthew 26, yung si Garden of Gethsemane. At yung prayer ni St. Paul doon sa Luke chapter 12. Ano sabi ni St. Paul sa Luke chapter 12? Sabi niya, I have a thorn in the flesh, and I prayed 3 times. Sabi niya, 3 beses kong pinanalangin. Ngunit ang sagot sa akin ng Panginoon, sabi niya, my grace is sufficient for you. Okay? Punta natin 2 Corinthians chapter. So, 2 Corinthians chapter 12 verse 8, 3 times I begged the Lord about this, that it might leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. I will rather boast my most gladly of my weakness, in order that the power of Christ may dwell with me. Good morning, Brother Romy. You see? Diyan sa part na yan ng New Testament, Matthew chapter 26 at saka itong 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Plus yung sa Revelation. Revelation chapter 4 verse 8, mga kapatid. Na mismo sa kalangitan ay paulit-ulit yung pananalangin at pagsamba ng mga anghel sa Diyos. Sa Revelation chapter 4 verse 8, yan. Paulit-ulit din. Okay. The 4 living creatures, each of them with 6 wings, were covered with eyes inside and out, day and night. Day and night, they do not stop exclaiming, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and who is to come. They themselves in heaven, exclaiming day and night continuously the same words, the same utterance of praises to the Lord. So
So you see? So, ibig sabihin, malicious lang talaga, hindi tapat lang yung mga separated brethren natin when using Matthew chapter 6 verse 7 against us. Basahin niyo yung Psalm 136, mga kapatid. Sino nakabasa ng buong Psalms? Sino nakatapos na ng buong Psalms dyan sa inyo? Mga separated brethren natin, alam ko mahilig kayo magbasa ng Bible. Sigurado natapos nyo na yung basahin yung 150 chapters ng Psalms. Alam nyo kung ano yung pinaka-longest chapter dyan. Alam nyo rin kung ano pinaka-shortest chapter dyan. At sigurado nabasa nyo na itong Psalm 136. So, ang Psalm 136, exempted doon sa sinasabi niyong Matthew chapter 6 verse 7? No, it's not. It is a prayer of praise then. It is a praise. It is a prayer. Paulit-ulit. Basahin nyo. How many verses to? Psalm 136. 28. Paulit-ulit lang yung sagot din. Nagkamali ba ang Biblia? No. Ibig sabihin, ang tinutukoy talaga dun sa sinasabing Matthew chapter 6 verse 7 is yung babbling. Wala namang kahulugan. Di ba? Actually, sa inyo ngayon nagaganap. Si katarabahan ba kandi, kung ano nung mga intang, sinasabing intang na paulit-ulit. Ganon. Which is wala namang kahulugan. Ako ginagawa ko rin dati yan. Ginaya-gaya ko lang, wala namang kahulugan. Wala namang nag-interpret. Kasi kung babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 12, dapat merong mag-interpret kung talagang legit na speaking in tongue yan. Or prayer in tongue. Wala nag-interpret. Ibig sabihin, fabrication lang, katulad ko dati. Ginagawa ko yun dati. Ngayon, ang dati kasi sabi ng facilitator sa seminar, ako lalo na ako. May 10 LSS yata na tinand ko. Yung CLSS. Pagdating dyan sa CLSS, sabi ng ibang mga moderator dyan, roll your tongue. Later on, inaaral pala nila Brother Wendell Talibong, huwag natin gawin yan. Kasi may ang gumagawa niyan, mga nagiging walking possess ng Diablo. Huwag niyong, at saka sabi narinig sa turo ni Brother Wendell Talibong, sabi ni Saint Therese daw, extraordinary gifts ay hindi dapat hinihingi sa Diyos. Gifts nga dapat ang gifts is given willingly by the Lord. Hindi daw natin hinihingi. Kasi once na hinihingi natin, ay anong purpose? Ano mangyayari sa'yo? Magiging proud ka. Mahulog ka sa patibong ng Diablo, ng kataasan ng kalooban. Kaya yung extraordinary gifts daw, hindi hinihingi, hinihintay lang, binibigay ng kusa ng Panginoon yan. Kapag nakita niya yung puso natin, bibigay ng kusa ng Panginoon, parang magulang. Di ba? Kapag ang mga magulang, nakikita niya yung mga anak niya na mabubuti, from among his children, meron siyang natitipuhan dyan, meron magaan yung puso ng magulang sa isang anak. Bakit? Kasi yung anak na yun ay maaring gumagawa ng nagugustuhan ng magulang niya. The same with God. He will give gifts. James 1.5, di ba? Ano sinasabi sa James 1.5? Okay. So, magbibigay ang Diyos ng gifts, pero hindi daw, sabi ni Brother Wendell, sabi daw ito ni Saint Therese of Avila, that extraordinary gifts must not be asked. Ito'y kusang ibinibigay ng Diyos sa mga nakikita niya na nais niyang bibigyan. James chapter 1 verse 5. But if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to all generously and ungrudgingly, and he will be given it. Okay? Yan. But if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives to all generously and ungrudgingly.
So, ibinibigay ng Panginoon yung gusto niyang ibigay sa atin. Siya yung kusa magbibigay nito. Hindi natin dapat ito daw hinihingi. Kasi it will lead us to pride. Kaya nga kapag CLSS, mahigit 10 CLSS yata yung naatinan ko. Mahigit siguro. Mahigit. Dami mong certificate ng CLSS. Sa CLSS, sa huling part dyan, yung tinatawag na yung baptism of the Holy Spirit. At sa baptism of the Holy Spirit, ay sinasabi dyan yung outpouring of the gifts of the Holy Spirit. At sinasabi nila na isa sa manifestation na ang Holy Spirit is nagmumove kapag may nag-iintang. Most of the time yung intang, ganun. Tapos, yung ganun lang, ganun. Tapos may yung iba, sikatrahando yung katulad doon kay Kibulo, sikatrahando na ba kung ano. Wala namang kahulugan yun. Ako ginagawa ko rin, alam ko rin. Sikatrabahando ba sikatrabahanda? Ganun nun. Wala namang kahulugan. Na ako, kahit ako hindi ko ma-interpret at kahit yung tabi ko lang maka-interpret. Samantala, kung babalikan natin yung 2 Corinthians chapter 12, there must be one to interpret. Kapag hindi ma-interpret yan, hindi yan legit. Gawa-gawa lang, fabrication. Ang isa sana CLSS na hindi ko makalimutan, yun. Ang nag-facilitate si Brother Rafi de los Reyes ng El Shaddai sa parokya namin. Nung nag-CLSS, parang hindi ko siya narinig niya, hindi ko narinig sa kanya yung roll your tongue. Wala naman siya sinabi sa akin ganun. Sabi niya, receive the gifts of the Holy Spirit. Receive the gifts of the Holy Spirit. Yan lang. Then bahala na kung ano yung ibibigay ni Lord. Ang naalala ko doon sa akin, alam niyo ba na hindi ako yun yung pinaka totoong moment na nangyari sa akin na hindi ako naggawa-gawa ng gaya-gaya. Ikwan ko yung dila ako, kung ano sasabihin ko. Yun yung moment na hindi ako nagsalita na kung ano. Alam mo ba ang nangyari sa akin? Nagkaroon ako ng yung parang grabe yung deep, malalim na desire na for the conversion of all my loved ones. At alam niyo ba yung iyak ko? Ang lalim ng iyak ko, yung parang umiiyak ka na naghinagpis. Ang lalim, yung parang sobra kang, parang akala mo parang ang pag-iiyak ko noon is para akong namatayan. During those sinasabi sa baptism of the Holy Spirit, sa huling part ng CLSS, ang iyak ko yun, ganun, parang akala ko na parang kang nawalan ng buong angkan. Pero habang umiiyak ko ako ng ganun, ang hinahangad ng puso ko na nawa lahat ng buong angkan ko ay mapalapit sa Panginoon. Yun yung nangyari sa akin. Yun yung totoong nangyari sa akin na sa tingin ko ay legit. Kaysa sa yung ginagawa ko dati na kapag mag-CLSS, gagaya ako ng sikatrabahanda, si. Di ba? Wala namang kahulugan. Hindi ko alam yun. Kayo alam nyo kung ano yung sinabi ko. Intindihan nyo ba yun? Hindi. Kasi wala nga interpretation. Gawa-gawa ko lang. Yun yung mga babbling na walang kabuluhan, hungkag. Yan. Roma 12:17-18 is back. Kamusta na pa? Kilala mo ba si Jared? Roma 12:17-18. Ayan, Sister Amy, di ba, sa charismatic ka rin. At pareho tayo ng, sa charismatic, ikaw, although, charismatic pa rin tayo, hanggang ngayon, charismatic pa rin. Kasi ang ibig sabihin ng charismatic is gifted. Charisma is gift. Charism is gift. So, when you are charismatic, ibig sabihin gifted ka, then claim it. I am a charismatic. I am gifted. Di ba, nung isang taon sa buhay ng simbahan natin, meron tayong gifted to give. Yung natin, yun yung tema ng simbahan, gifted to give. So, we are given a charism na ibigay natin na sa iba. So, we are charismatic. Tayo ay mga charismatic. Dapat hangarin natin na bigyan tayo ng gift ng Panginoon para magamit natin sa kanyang kapurihan.
Hindi natin gamitin itong gift na ito para sabihin ay naiiba tayo sa iba. We are better than others, which is not dapat, mga kapatid. When we were given by the Lord a gift, we are accountable pagdating ng araw. Kasi di ba sinasabi doon sa Luke chapter 12 ba yun? Greater power, greater responsibility. The more gifts that we have is the more accountability that we have. Charismatic ang tao. Charismatic ang tao, wala namang charisma. Baka hindi niya lang ginagamit sa tama, Brother June. Gifted siya, hindi niya ginagamit. Pinapatulong niya lang siguro, Brother June. Ayan, mga kapatid. So, yun. So, ibig sabihin, ang 1 Corinthians chapter 6 verse 7 ay hindi magagamit laban sa atin ng ating mga kapatid ng protestante. Actually, magagamit din sa kanila. Kasi sila mismo, sa kanilang praise and worship, paulit-ulit lang. Kahit yung isang pinakamagaling matinding umatake dito sa atin, sa Pilipinas, diba, kapag sila nga manalangin, na-expose na, nalabas na yung mga sikreto ng mga video kasi bawal pala sa kanila mag-picture. Kawawa, no? Hindi sila makapag-selfie sa loob ng kanilang simbahan. Sa atin, libre selfie sa kanila, mag-pray sila, upo, siya nga po, amen. Upo, siya nga po, amen. Upo, siya nga po, amen. All throughout their prayers, ulit-ulit yun. Tapos nalalakas mag-atake sa atin. Yung sinasabi sa Luke chapter 6 na alisin muna natin yung gatahilan sa ating mga mata. Diba? Sa Luke chapter 6 ba yun? Okay. Yun mga kapatid. And then dito, tinuro ng Panginoon yung patungkol sa pananalangin. Then, yung tinuro niya yung Ama namin. Yun. At least na, di ba, na hindi sa charismatic. O nga, mga followers din kami sa punto por punto, yun ang nakapa-open sa amin. Di ba? Yung sinasabi niya sa atin sa charismatic. Willing naman tayo to amend, to change. Ang gift pala hindi dapat hinihingi. Ang gift pala ay kusang ibinibigay. Yun. So, si Lord, yun. So, yung kapag bigyan naman tayo, ibig sabihin, gamitin naman natin sa kapurihan ng Diyos, hindi para sabihin natin sa sarili natin, ayan na, naiba ako. Kasi di ba kung minsan yung gift of tongue ko, no, na ako dati, gawa-gawa ko, para masabing, nag-speaking in tongue. Hindi naman legit. Gawa-gawa lang pala. Wala naman talaga nakapag-interpret. At hindi rin naman ma-interpret kasi wala nga eh. So yung speaking of tongue, sa atin talagang nangyari yan sa simbahan. Si St. Vincent Ferrer, mga ganyan. Si Father Chris, iba yung nakwento ko dati sa inyo, na ang kausap niya is purely Ukrainian, hindi marunong mag-English. Si Father Chris Alahar is nagsasalita ng English. Pero habang nakikipag-usap sa ng English sa isang Ukrainian, naintindihan ng Ukrainian, nagkaintindihan sila. Yun yung tinatawag na gift of tongue. Yung speaking in another language. Yun yung nangyari sa Acts chapter 2, di ba? Pagdating ng sa Pentecostes, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Mother Teresa, nung nagsalita daw sa isang lugar of Calcutta, na isang lugar na nagsalita lang siya sa English. Pero yung mga tao, naintindihan nila kung ano yung sinasabi niya. Hindi sila native, hindi sila marunong makaintindi ng naintindihan nila kasi binigyan sila ng gift of interpretation. Yun yung speaking in another tongue. Hindi yung bla 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 lang. Okay? So, yun yung sa Matthew 6:9-13, yun din, tinuro ng Panginoon yung panalangin Ama namin.
So, nasabi na nga natin kanina na hindi masama o ulit-ulitin yung panalangin na mismo galing sa Diyos. Pasok sila sa kursilyo, pipigain ang luha nila. Matindi din yung kursilyo, Brother John. Okay. Parang dyan pinattern yung prex, pero ang prex is mas light lang siya kaysa sa kursilyo. So, okay. So, kung ayaw nila umatin ng kursilyo, umatin sila sa prex. Okay? So, then sa Matthew 6:9-13, yun yung tinuro ng Kapanginoon na panalangin, yung Our Father. So, hindi masama na ulit-ulitin yun because yun ay turo ng Panginoon sa atin. Then, punta tayo dun sa verse 14-15 ng Ebanghelyo ngayong araw. Although ito lahat na ito mga kapatid ay talakay na natin to, paulit-ulit lang, sabi ko nga sa inyo, once na kaya nga inuulit-ulit, pinapahintulutan ng Panginoon na magiging paulit-ulit kasi sabi daw, hindi talaga, ito narinig ko rin dati kay Brother Micah, which is, I agree, kaya ang Ebanghelyo na narinig natin, paulit-ulit, it is because hindi pa talaga natin kasi isinasabuhay. Siguro kung isinasabuhay na natin, ay baka sildam na lang natin maririnig. Kasi na-practice na natin eh. Pero maririnig pa rin natin kasi remind tayo, mga kapatid. Ay paulit-ulit yung Ebanghelyo. Ito, so ulitin na naman natin kasi natin to eh. Natalakay na natin to over and over again eh. Ito, sa Matthew chapter 6 verse 14-15, buksan niyo po mga kapatid, tingnan natin intindihin natin. Sabi dito, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. So, ang isa pala sa pinaka-assurance na mapapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan is yung magpatawad din tayo, mga kapatid, is to forgive also. You want to be forgiven? Forgive also. You want to have a full assurance of forgiveness coming from God? Then forgive. Actually, dito mismo din sa prayer niya sa Ama namin, di ba? Ama namin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kita nyo? Then inulit-ulit sa verse 14, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. So, ibig sabihin, if we wanted to be forgiven, ibig sabihin, kinakailangan din natin magpatawad. Paano tayo papatawarin ng Panginoon kung ikaw mismo ay hindi ka marunong magpatawad? Diba? Pag lumapit ka sa Panginoon, give me the reason why I need you to forgive. Paano natin sabihin, Lord, kasi pinatawad ko yung kapwa ko. Diba? If you forgive others their transgression, your heavenly Father will forgive you. Verse 15, ano sabi niya? But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. So, kung gusto natin yung full assurance of forgiveness, is ang gagawin natin ay magpatawad din tayo. Very easy. Gusto mo, sigurado ka talagang patawarin ka tayo ng Panginoon ng ating mga kasalanan? Then let us learn to forgive. If not, then paano ma-assure na mapapatawad ka? Kasi ang sinasabi nga rito, di ba ang linaw, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. O yan mga kapatid. Simple lang, di ba? Simple. Kung gusto natin na tunay maranasan yung kapatawaran ng Panginoon, is magpatawad din tayo. Magpatawad din tayo. Of course, sa pagpapatawad, hindi natin ito magawa in our own way.
Una i-pray natin, Lord, give me the grace to forgive yung tao na nakasakit sa akin. Hindi po basta-basta yung ginawa nila sa akin, Panginoon. Give me the grace to forgive them. Alam nyo, once na makapagpatawad ka, ang una-una mong palayain ay mismo ang sarili mo. Yes, maaring napakasakit yung nangyari sa'yo. Pero kung gusto mong malaya at magiging magaan yung kalooban mo, ay magpatawad ka, kapatid. Okay? At gusto kong i-share, bago tayo magtapos, gusto ko i-share itong inner healing prayer, mga kapatid. Inner healing prayer. So, actually kapag magpatawad ka, ang una mong patawarin ay ang iyong sarili. Ang pinapalaya mo ay ang iyong sarili. Yun, Brother Romy, magpatawad at humingi ng tawad sa mga pari. Yes, kaya nga meron tayong sinatawag na Sacrament of Reconciliation. Go to Sacrament of Reconciliation. Ibigay mo lahat sa Panginoon, pumunta ka sa kumpisal sa Sacrament of Reconciliation, mga kapatid. Pero before doing that is, kung hihirapan ka magpatawad doon sa nang ginawa sa iyo ng kapwa mo, humingi ka ng grasya sa Panginoon. Then after that, go to confession. Sacrament of Reconciliation. Take note. Diba, natalakay din natin nung nakalipas na araw na yung Sacrament of Reconciliation, ang authority to forgive ay binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At yan ay makikita natin doon sa John chapter 20, verse 21 to 23, di ba? Ano sabi doon sa Panginoon sa John 20:23, sabi niya, ang sinumang inyong patawarin ay pinatawad na nga. Ang sinumang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Pero yun nga, ang sabi ng Panginoon, for us to be surely forgiven. Ang sabi doon sa Matthew 6:14 to 15, magpatawad kayo para kayo din ay patawarin ng inyong amang nasa langit. So before we end, I'd like to pray this inner healing prayer, mga kapatid, kasi maganda tong prayer na to eh. Okay. Dasalin natin, lalo na yung mga very hard, yung meron dyan na mga until now, it's hirap na hirap magpatawad. Let us, maybe, i-close na rin natin tong sharing natin, and then let us pray this inner healing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, you came to heal our wounded and troubled hearts. I beg you to heal the torments that cause anxiety in my heart. I beg you, in a particular way, to heal all who are the cause of sin. I beg you to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my early years and form the injuries that they caused throughout my life. Lord Jesus, you know my burdens. I lay them all on your good shepherd's heart. I beseech you, by the merits of the great often wound in your heart, to heal the small wounds that are in mine. Heal the pain of my memories, so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish filled with anxiety. Heal, O Lord, all those wounds that have been the cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner sores that make me unable to forgive. You who came to forgive the afflicted of heart, please heal my own heart.
Heal, my Lord Jesus, those intimate wounds that cause me physical illness. I offer you my heart. Accept it, Lord, purify it, and give me the sentiments of your divine heart. Help me to be meek and humble. Heal me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that you are the resurrection and the life. Make me an authentic witness to your resurrection, your victory over sin and death, your living presence among us. Amen. Yes, Lord, we thank you for this opportunity, this privilege to share and reflect on your word. Thank you for this opportunity and privilege, O Lord God. We ask that you continue to bless us and make our hearts like a fertile soil that accepts your words and grows, and so that seeds will grow and bear fruit and to have abundant harvest, Panginoon. Sa oras ito, sinasalit din po namin yaong mga kapatid namin na higit na ngailangan ng iyong tulong, lalo na yung mga homeless, Panginoon. Lalo na yung mga nasa ilalim ng tulay, nasa bayampunan, sa bagamutan, na wala nang inaasahan kundi ikaw. Mga paggalagala sa lansangan na nasiraan ng mga bait, kahabagan mo po na sila. Pagpalain mo po na ang aming government na maging instrumento sila at lahat ng mga private sector na para abutin ito mga kapatid namin. Sa oras ito, Lord, itinatas namin sa iyo yung protection mo at blessings sa bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay at aming kinabubuhay, maging yung kanilang conversion, nawa tanggapin kanila bilang kanilang Panginoon sa hari ng kanilang buhay at mamuhay sila ayon sa iyong kalooban. Sa araw na ito, pinagkatiwala at tinabili namin sa iyong aming pagkatao. May you protect us, Lord, and cover us with your most precious blood. And sanctify us by the power of the Holy Spirit. Iligtas mo na kami sa bibit mga pagsubok, Panginoon. Iligtas mo kami beyond sa mga bagay na beyond our control. Iligtas mo na kami sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, sa heart failure, or sa anumang mga bibigat na mga pagsubok, Panginoon. Protect us against any harmful things katulad ng mga venom at mga rabies. Iligtas mo po nawa kami, Panginoon. At maging sa mga evil intentions. In-entrust namin sa araw na ito. Iligtas mo na kami sa mga disgrasya, sa anumang mga sakuna, Panginoon. Kasama ng lahat ng aming mga malsabuhay at mga ari-arian. At maging yung mga panalangin, hindi man na amin namunggit, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Sa iyo mapuri, parangal, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng Banal na Espiritu na galing kasama mo noon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sulang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sulang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Altogether, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Shalom mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-tap ng screen, sa mga nakinig sa atin, sa nakisa sa atin. Si Brother June, Brother Romy, Sister Amy Victorio, si Mystery of Faith, at iba pa nating mga nakakasama. Yung mga nag-tap ng screen at yung nag-like, 766 likes. Sana 766 talaga lahat yan. Si Brother Romy, Mystery of Faith, Brother Joseph, John, CFD, Amy Victorio, Sir, 457, 417, Hayden Castro, and then si Kakay, at saka si Estelita, Yamado, si Banj,
si Bangkay Sork, Robs Bars, Maria Amaraya. So, shalom and may God bless us mga kapatid. Yes, gabayan na tayo at patnubayan ng Panginoon. Gamitin natin ang mga kaloob sa atin ng Panginoon para maparangalan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So that is by now, signing off, my dear brothers and sisters. God bless.